Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel ni Emma. And this is Alwin. And this is Emma. So, Ayan. nandito tayo para mag-share lang muna ng balita. So, decision to ng Federal Court na ng Canada. And this concerns yung pagkaka-deny sa permanent resident application ng ating kababayan. Yan, dahil nag-participate daw siya sa War on Drugs. War on Drugs or yung Oplan Tokhang kung tawagin natin sa Pilipinas. Yes. So if you're interested in this topic, please keep on watching. Okay guys, so yun no, nagbabalik tayo. And yan, gusto lang namin guys ito i-share sa inyo para at least magkaroon din kayo ng idea. Tsaka aral na rin ito sa atin. Yes, kasi alam naman natin na kapag mag-a-apply ng permanent residency dito sa Canada, maraming bubusisiin siya yung mga officer. So, titingnan yung background natin sa education, titingnan yung background natin yung work experience, pati na rin syempre ano ba yung nangyari during our work. So, eto na nga po yung sa PR application ng kababayan natin na former PNP. Or ex-PNP siya, guys. Ayan, syempre pulis yan. Actually, kapag tourist visa pa nga lang, medyo matagal na mag-apply dito eh. Kapag pulis ka, or may background ka, for example, sa military, dahil mas binubusisi yan. Dahil mas binubusisi yan for checking, ano ba yung involvement or mo. Or baka mamaya may naging kaso ka, or di ba sabihin natin, let's say, may napatay ka, or what. Oo, diba? so mas mabusisi sila doon compared sa parang ordinaryong mamamayan na gusto lang magbakasyon. Pero kung may relation ka, for example, sa pagiging police, pagiging militar, yun yung medyo, it takes time yan para mabigyan ng desisyon ng iyong certain application, whether tourist visa man yan, work permit, or permanent resident application. Yes. So, itong pong isi-share naming news sa inyo ay, na-release na rin yan dito sa Canada. So, kilala at saka nakastate din kung sino yung PNP officer na pinag-uusapan, and actually nakapost na rin siya sa Philstar. So pwede namin i-put yung link sa description box para mas mabasa nyo rin kung ano yung nangyari sa decision na to. Yes, okay. Okay, so by way of background, itong decision ng Federal Court ng Canada na issue na to noong January 2025. This year lang din naman, guys. Yes, so ibig sabihin na-deny na talaga yung permanent resident application ni Sir, yan na, ni former cop. And yun na yung inappeal niya na yung sa Federal Court galing sa Immigration Department ng Canada's Immigration and Refugee Board. So, ibig sabihin, sa unang level, sa Immigration and Refugee Board, dininay na rin siya. So, ibig sabihin, inadmissible daw siya dito sa Canada dahil sa kanyang voluntaryong contribution sa war on drugs. Voluntary siyang nag-participate. Yan, hindi siya yung pinilit. Oo. So, yun yung naging assessment sa kanya nung sa first level ng Immigration and Refugee Board. So, nung inappeal niya ito sa Federal Court, dininay pa rin. So, ibig sabihin, okay, may nakikita talagang problema. Yan, deny talaga ang iyong permanent residence dahil nga, yan, nakita na nakapag-participate daw talaga siya sa Tokhang operations significantly and knowingly as a police officer sa team ng Drug Enforcement Unit ng PNP. So, ganun kahigpit ang, guys, no, ang Canada. Yung mga ganong klaseng bagay lang na ma-involve ka sa ganyan, mga drugs, talagang negative ka talaga agad. Yes. So, ito si Sir, yung former cop, na-assign siya sa Drug Enforcement Unit ng Jose Abad Santos Police Station ng Manila. Yeah, actually guys, yung Jose Abad Santos na yan, malapit yan dati doon sa tinirhan namin ni Emma sa Santa Mesa. So yun yung area talaga namin. Kadikit lang. So umuupa pa rin kami doon. And then,
yun yung period of time na nag-serve siya as PNP officer, January 2012 to December 2021. Yeah. And eto pa, sinabi nila yung connection na kasi hindi nila kinonect mostly sa Jose Abad Santos, pero sinabi nila na okay, 10-minute drive lang daw yung Jose Abad Santos to Tondo, kung saan maraming nagaganap nga na door-to-door operations, extrajudicial killing during the time nga ni former President Rodrigo Duterte. And voluntaryo siya nag-participate sa door-to-door operations ng kanyang drug enforcement unit. Yeah. So, yun nga po, yung nagkakaroon ng door-to-door operations natin kasi may tinatawag silang sa police station na Oplan Tokhang. Ang goal nila, syempre, ma-eliminate yung mga drug addicts, drug pushers. So, kung related ka doon or kung alam nga or significant grounds na nakikita nila na meron kang relation sa drugs, pwede kang hulihin, and yun nga, baka pwede ka rin patayin. So, ang daming nangyaring patayan during that time. And with their background investigation, si Canada, ayan, nakitang nag-participate si former cop sa ganitong operations. So, itong si ex-PNP officer, dumating dito siya sa Canada noong 2021. Yan. Kinuha siya ng kanyang asawa. So, nandito yung asawa niya, nag-a-apply na ng permanent residency, pero siya, na-applyan din siya ng spousal open work permit. So, parang kay Alwin, open work permit. Yan ng asawa. And yung main applicant talaga is yung wife. And then, after 2 years, eto na nga po, syempre nakapag-stay na sila ng 2 years, siguro nakakuha ng magandang pathway, nakagain ng like magandang points. Kung ano man, ay nag-apply na sila ng permanent residence. Yeah. So, 2023. And ayun nga po, noong 2023, ayan, in-inform ng CBSA or tinatawag natin Canadian Border Services Agency na inadmissible daw siya pala dito sa Canada dahil nag-commit daw siya ng crimes against humanity. So, babalik na naman tayo sa partisipasyon niya. Kasi nga, ang unit kung saan siya napapabilang ay Drug Enforcement Unit, and napakainit sa mata during that time yung Oplan Tokhang. So, bilang nag-participate siya dito sa unit na to, kino-connect na agad siya sa pagkakaroon or pagpa-participate sa crimes against humanity. Pero wala naman sinabi kung may napatay siya or yes, what, diba? Oo, sinabi din dito sa decision na walang evidence or wala namang sinabi na siya yung direct na pumatay. Pero it's more of his voluntary participation sa operations. So, with the Oplan Tokhang na tinatawag ng Canada with that decision na crimes against humanity. So, ganun kahigpit ang Canada, guys, no? Kasi isipin nyo, wala pang ebidensya yan. Pero dahil sa voluntary siyang sumama sa ganung unit and operations, yung door-to-door operations. So, nirefuse siya. Yeah, so yun yung mahirap. Kasi nga, background mo ay pagiging police. So, sinisilip talaga ano yung mga ginawa mo as a police officer. Sa office ka lang ba o nag-participate ka sa mga operations outside? And ito nga, lumabas nga lang din, baby, nung during his testimony, kasi nga, syempre, naglilitis na to dahil inappeal niya na rin yung case niya, meron lang inconsistency sa kanyang testimony. So, tinanong siya, bakit ka umalis sa unit for Drug Enforcement Unit kung tawagin. So, ang una niyang sinagot ay kasi nagkaroon ng reshuffling ng position, kaya umalis ako doon. Pero afterwards, claim niya naman na natatakot na raw siya or he has concerns for his safety. So, makikita yan, guys, nung Canada, kung ano yung unang claim mo, and then ano yung pangalawang claim mo, nagtutugma ba? So, doon pa lang medyo red flag na. Oo, red flag. Kasi mas nakikita na hindi ka truthful or honest sa mga previous statements mo. So, dapat talaga, yung mga statements mo, yung, for example, yung dates na dinideclare mo, yung participation, yung mga activities, consistent and tama. Kasi kapag hindi magtutugma yan, yung isa, nagkaroon ng reshuffling of position, sasabihin mo. And then later on, magte-testify ka na natatakot ka for your own safety. So, hindi siya tugma. Kaya,
parang red flag na yun. Kahit sino naman sa kapag, Canada. di ba, alam mo yung ganito yung unang statement niya, then pangalawa, iba na naman. So, something talagang hindi tama. Yes. And sabi pa dito, nung Immigration Department, it's highly unlikely daw na hindi alam ni former police officer na may mga patayang nangyayari sa kanyang unit. So, hindi madaling i-deny lang. So, dapat may evidence ka talaga na hindi mo alam. Kasi sabi dito, unit mo mismo yun Parang hindi pwedeng magbulag-bulagan ka nang walang patayan na nangyari. Yeah. So, nakakalungkot lang. Kasi syempre, ito din yung parang darkest days. Alam ko rin naman, ayan, mayat-mayang balita during the pandemic din na maraming buhay ang nawala. Yan. Pero ito nga, in relation naman sa immigration application, permanent residency, ayun pala ay masisilip pa at makaka-apekto sa iyong application. Isipin mo talagang ibubusisiin talaga ng Canada yung mga ganyang bagay, no? Kaya dapat talaga maging honest talaga tayo, guys, alam mo yun, nagpasa tayo ng mga documents, lahat, dapat tama. Pero actually, kung meron ka rin namang kasong kinasangkutan talaga, lalabas din yan sa records mo sa NBI. Kasi kailangan din magpasa ng NBI clearance kapag mag-apply ka for permanent residency. Yeah. So, dito naman, yan, hindi nabanggit kung, hindi namin nabasa nga kung nag-submit siya sa NBI niya, ano yung lumabas. Pero yun nga, investigate rin talaga yung Immigration Department ng Canada. And nakitaan nila na yan voluntaryo nag-participate sa Oplan Tokhang si former police officer, and yun nga, doon sa unit niya nagkaroon ng maraming buhay na nawala. Yeah, speaking of nga pala guys, no, war on drugs, dahil alam niyo naman guys, may balita ngayon about sa ating former president na si Duterte. Kasi may nag-message sa amin, ano raw ba masasabi namin. So, siguro hindi namin siya pwedeng ipasok dito sa vlog natin kasi iba na yun guys, no? Ayaw rin namin makialam sa ganung issue. Oo. Alam ko naman na bawat tao dito, whether sa Canada, Pinas, or iba't ibang bansa, meron tayong mga belief yan, kung ano man yung mga prinsipyo natin sa buhay. So, meron din syempre kami, pero yan, we will just stick dito sa mga immigration-related concerns. Pero syempre, kami din ay nagwo-worry sa nangyayari sa Pinas. So, hopefully din, maayos. Ayaw na rin naman natin magkaroon pa ng another people power kasi syempre, imbis na nakafocus yung ating mga hinalal na opisyal sa pagde-develop, pag-grow ng economy ng Philippines, ito tayo, nakafocus sa problema. Ayan, nakafocus kung ano yung next step, anong mangyayari. So, yan, hopefully, maayos natin lahat po. Yes. And yun nga, nung inappeal ito sa federal court, ang nag-decide dito ay si Justice Grant, and sabi niya, and walang error yung Immigration Department sa pagsasabing inadmissible itong si police officer. So that's why dinismiss nung korte ang application for judicial review ni police officer, and yun, hindi talaga siya makaka-apply na ng permanent residency. Sayang din, ano? So, sayang nga lang kasi naka 2 years na yung police officer dito. Syempre, baka nakagain na rin siya ng enough work experience. Kung ano man, mag-aasikaso ka pa ng language. Ano pa yung sa educational background mo. And yet, ayun nga tayo na dito na sa finish line, nakapag-apply na siya sa permanent residence. Pero yun nga, denied naman. Sayang lang din talaga. Kasi syempre, dugot pawis mo na rin yung ano mo dito, no? Ginawa mo. Tapos gano'n lang din pala yung magiging resulta. So, ano bang aral dito? Ang aral kailangan dito, maging honest. Honest, and syempre, iwas tayo sa mga involvement sa mga dangerous activities. Kasi, very strict yung Canada sa mga ganyan, crimes against humanity. Kung may makitang participation, ikaw, in your previous life, ayan, so, before pala nag-participate ka sa mga ganitong activity, pag nasilip yan, ay pwedeng maging ground yan for yan denial of your application for permanent residency, or pwedeng hindi lang ma-deny, inadmissible ka talaga sa Canada, hindi ka napapayagan tumuntong dito. Buti na lang di ako naging police pala. Yan, at tapos nag-participate ka rin sa Oplan Tokhang. So anyway, yun lang din. And yan, just be
sure din, yung mga NBI natin ay very clear at wala tayong mga derogatory record kasi mas magiging matagal ang mga PR application natin. Bubusisiin yan talaga ng Immigration Department. Ano ba yung mga nakalagay dyan kung meron man. So, dapat clear na lang para mas mabilis yung i-process. Yan. So, yun guys, no? I hope na may natutunan tayo ngayon sa vlog natin, ano? Oo, sa shinare din nating case yan na dineside ng Federal Court dito sa Canada. Ilagay na lang din namin siguro guys yung link para mas mabasa nyo ng full details talaga, no? Kasi hindi naman namin lahat na-explain din talaga kung ano yung nangyari. Actually, naka-disclose din doon yung name ng police pero hindi namin siya kilala. So, if you would want to read that yan, just click the link below. Yes. Okay guys, so dito na namin tatapos itong vlog. And kung sa tingin nyo guys nakatulong itong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Emma. So hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!